na pamilya ang pinanggalingan ko. Isang probinsyana, lumaki sa probinsya, magsasaka ang magulang kaya naging magsasaka din ako. Pero kahit mahirap ang buhay namin, laging sinasabi ng magulang namin na mag-aral kang mabuti kasi wala kami may pamamana sa'yo. College ako noon, di ko akalain na nangangarap ako para putulin ang kahirapan ng pamilya namin. Pero sinubok ako ng pagkakataon, isa sa pinakamahal ko sa pamilya ko, kinuha ng Diyos. Doon, nagkawala na ako ng pag-asa. Para akong binagsakan ng langit. Pero patuloy akong nangarap kasi gagawin ko para sa mga kapatid ko. Pinalaki ko yung mga kapatid ko, mahirap ang buhay. Pero nag-speak up ako para sa mga kapatid ko. Ako yung naging ina, aking lahat. Pero sabi nga, nagpatuloy pa rin ako. Patuloy ako nire-reject ng maraming tao. Lumalaban ako. Papakita ko sa inyo na makakatapos ako. Makapagtapos, nilalait pa rin dahil maliit ako. Hindi daw ako makapagtrabaho. Pero sinabi ko, patutunayan ko sa inyo na hindi ako yung inaakala niyo. Nakapagtapos ng kolehiyo, nakapagtrabaho sa isang malaking kumpanya. Nakakala ko doon ko na maiahon sa ang pangarap ng buong pamilya ko. Pero sa sobrang sipag, tiyaga, diskarte, na-promote sa opisina, naging gasoline girl muna ako, na-promote, naging opisina, pero akala ko maganda na yung trabaho ko. Pero 10 taong napakasipag, tiyaga, matalino. Pero doon, dumating ang 10 taon, hindi ko akalain, binigyan ako ng matinding sakit. Doon, nawala na ako ng pag-asa. Tinanilan na ako ng doktor, 6 na buwan na lang. Sobrang sakit. Dumating sa punto na gusto ko nang magpakamatay. Wala na akong pag-asa. Pero yun pala, darating ang time na may gagamitin ang Diyos sa'yo basta magtiwala ka lang. May ginamit na isang pulis. Pinakilala sa akin ng first beta, tapos naniwala lang ako kasi wala na akong pag-asa sa buhay. Sabi ko, Lord, siguro ito na. Kaya nagpatuloy ako, ininom ko si produkto. 5 sakit, hindi ko akalain na gagaling ako. Ang isang katulad ko pala may pag-asa pa. Gumaling ako, may negosyo. Ginawa ko ang negosyo. Kwento ko, maraming naniwala, maraming nag-reject. Unang pamilya ko, kahit magaling na ako, hindi sana naniniwala, sobrang sakit. Pero sabi ko, gagawin ko, magpapatuloy ko to. Okay lang kayong hindi maniwala, basta may mga taong naniniwala. Nagtuloy, lumaki, nangarap, nainitan, naulanan, may baha, nagutuman, walang makain, pero sabi nga, laging nagtitraining. Sabi ng aming mentor, magtuloy ka lang kahit may hirapan ka dahil first beta plus lang ang makakapagbabago ng buhay mo. Tuloy-tuloy lang, may awa ang Diyos. Kaya, naranasan ko lahat. Lumaki ang grupo, nangarap, nagkasasakyan yung inaasam ko, nakuha ko, kasi lumaki ang grupo. Dumating sa punto na yung grupo kong naitayo, sinubok ng pagkakataon, nawasak. Grabe. Lahat mabuti na lang, may training at may mga taong nagagay, may mga mentor na nagpapaalala na kahit mawala ka man lahat ng tao mo, mawala man maniwala sa'yo, basta magtuloy ka, may awa ang Diyos. Lahat ng hilingin mo ibibigay. Kaya nagtuloy lang ako. Bumangon, patuloy na nadapa, bumangon ulit. Nahirapan ulit, bumangon ulit. Kasi alam ko may Diyos akong kasama. Hindi niya ako pababayaan. Nagkakamali, nag-a-adjust. Kaya, dumating ang time, nakabili ulit na sasakyan, nakabuo na ulit ng maraming grupo. Maraming naniwala, maraming nagtiwala, kaya nakabuo ng grupo.
Salamat sa Diyos. Ngayon, ibang-iba na yung buhay at malaki ng grupo. At nagkaroon na rin ng isang Centro Hall sa Bulacan. Kaya salamat sa Diyos sa mga taong nagtiwala, mga taong nagtiis ng sakripisyo. Kaya partner, magtuloy-tuloy ka lang. Kaya mga partner, grabe, kahit mahirapan ka sa First Vita Plus, maraming pagsubok, maraming hirap, maraming sakripisyo, maraming pagtitiis. Grabe, magtuloy-tuloy ka lang. May awa ang Diyos. Sabi nga, iwanan ka man ng mga tao, pero may Diyos na patuloy na gagabay at tutulong sa iyo. Magtuloy ka lang. Ikaw na ang susunod na milyonaryo ng First Vita Plus.